pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog, na inyo pong makakapiling muli sa pag-aaral ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Live po tayo dito sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Pagbati po sa lahat ng naaabot ng himpilang ito sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, Samar, sa Kapol at sa mga coastal barangay na sakop ng Santa Magdalena, Matnog at Bulan, maging sa Magallanes. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Nawa kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagbati din po sa atin pong Senior Pastor, Pastor Andy Rosare, at kay Pastora Maricar at sa kanya pong buong family dyan po sa Ikirino. Magandang umaga po, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. At maging sa tatlong congregation na kanya pong pinangangasiwaan, ang congregation po dyan sa Magsaysay, sa Ikirino at sa sentro ng Bulan, dyan po sa Santa Remedios. Magandang umaga po sa lahat ng atin pong mga kapatiran sa pananampalataya. Amen. Praise God. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Pagbati po sa atin pong mga kapatiran din sa UPC Matnog at maging dyan po sa Manurabi, dyan po sa Hinablan Oriental. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magpatuloy lamang tayo maglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Pagbati po sa atin pong mga radio listeners din po, sa lahat ng mga nakikinig sa radio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan at prayer request, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number, mga kapatid. At tawagan nyo lamang po ako, lalo na kung nais nyo pong mag-aral ng salita ng Diyos sa inyo pong mga tahanan. Malugod po naming ipaglilingkod sa inyo ang mga salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. At maraming salamat din po sa ating pong technical side, DJ Box. Salamat po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Sa kanya pong pag-assist. Amen. At narito po ang aking mga kasama para sa inyo po ay bumati, sina Brother Aljon and Brother Raymar. Amen. Praise God, Brother Aljon. Praise the Lord.
Praise the Lord, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin sa pangalan ng Panginoon. Binabati natin ang ating mga radio listener na patuloy na sumusubaybay, maging sa FB viewer na patuloy na sumusubaybay sa programang Jesus ang Buhay na Pag-asa. Maging binabati natin dyan ang ating mga kapatiran sa Barangay Lahong, sa Gueta Family, dyan sa San Juan Daan. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Maging dito sa Palipas, kina Brother Daryl Gutisa and Sister Let Gutisa, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Maging dyan sa Barangay Aguinaldo, sa coastal area, pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Sama-sama tayo na pakinggan ang mga salita ng Panginoon upang ang ating buhay ay magkaroon, mga kapatid, ng layunin dito sa mundo. Kaya patuloy nating suportahan ang programang Jesus ang Buhay na Pag-asa. Praise the Lord. Sa muli, good morning po sa lahat ng viewers natin sa Facebook Live at ganoon din sa lahat ng mga radio listeners. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa programang Jesus ang Buhay na Pag-asa. At pagbati din po sa mga kapatid natin dyan sa Barangay Santa Remedios sa Soledad Family. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa programang Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon at maging sa mga kapatiran din natin sa Barangay Sun 7 kala Tatay Carlos Dere. Praise God. At sa Hipulyo Family kala Brother Rigor at Ate Cheryl at sa lahat ng mga kapatiran na hindi natin mabanggit dyan sa Barangay Sun 7, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At maging sa tatlong congregation ng Bulan sa Iquirino, Magsaysay at Santa Remedios Church, patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon at pagbati din po sa atin pong mga Facebook Live viewers. Amen. Sister Jane Ioy, good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Brother Andy Orozco, good morning. Praise God. And Sister Melody Herrero, Sister Margie Isiha, dyan po sa Santa Remedios. Amen. Maging pagbati din po kay Nanay Puring, Tatay Jose, pagpalain po kayo ng Panginoon, kina Brother Jimmy, yan, sina Brother Ramil, sina Sister Jelly, pagpalain kayo ng Panginoon dyan po sa Santa Remedios. Amen. Sina Sister Marife and Sister Michelle, good morning po. Pagbati din po sa mga kapatiran natin dyan sa Tinurilan. Amen. Sina Tatay Eli, ang kanya pong buong family. Praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoon ang Murata family. Praise God. Maging sina Brother Adam, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Helen Detera, good morning. At ang aking kaibigan, Pastor Joel Tinuco. Amen. Diyan po sa Laguna. God bless you, sir. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang iyong buong pamilya. Sister Laura Gumban, diyan po sa Barangay Lahong. Maging sa kanya pong buong family, kina Brother Edmond, at sa kanila pong mga anak, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Lita Sultan, good morning. Sister Annalyn Villagracia, good morning din po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. And Sister Divine Espela Guyal. Praise God. Amen. At sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga nanonood, Sister Miguela Mira, dyan po sa Italy, pagpalain po kayo ng Panginoon, Sister Miguela, at ang inyo pong pangaral ng salita ng Diyos. Amen. At ang inyo pong buong pamilya. Brother Chris Pilutin, good morning. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. Thank you so much for watching. By this time, mga kapatid, tayo po ay dadako sa pinakamahalagang parte ng atin pong programa, ang pangangaral ng salita ng atin pong Panginoon. At simulan po natin sa atin pong pananalangin. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay sa atin pong pagtatalakay. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa napakagandang pagkakataon na ito. Minsan pa na kami po ay mag-aaral lang yung banal na salita. Panginoon, dalangin po namin, patuloy ka pong mangusap sa amin pong mga giliw na taga-subaybay, sa lahat ng mga taimtim na nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo na marahil
habang sila po ay nag-aasikaso or nagkakape, naghahanda para sa kanila pong pagtatrabaho. Naglalaan sila ng oras at panahon para makinig muna ng iyong mga salita sa pamagitan ng ganitong programa. Panginoon, pagpalain mo ang kanila pong mga pangangailangan, espiritual, pisikal at pinansyal. Lord, we pray for healing sa may mga karamdaman, and we pray for peace sa lahat ng mga nagugulumihanan. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang pinaka kasagutan ng lahat ng aming mga kailangan sa buhay na ito. Maraming salamat, Panginoon. Samahan mo po kami sa amin pong pangangaral ng iyong banal na salita, na ito po ay iyong tumimo sa puso at isipan ng mga gilo na taga-subaybay, taga-pakinig at taga-panood. Pagkaaluban mo sila ng karunungan at kaunawaan sa mga salita mong kanilang mapapakinggan sa oras na ito. Thank you very much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po ay magpatuloy, mga kapatid, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Praise God. Kung kayo ay meron pong mga Biblia, amen, mainam po na sabayan niyo po kami sa mga talata na atin pong babasahin sa programa na ating pag-aaralan. Dito po, mga kapatid, sa aklat ng Joshua 24:14 hanggang 15, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan, at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amorheyo na ang lupain nila ay inyong tinahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Choose you now whom ye will serve, mga kapatid. Tayo ay pipili kung ano at kung sino ang ating nais na paglingkuran habang tayo ay nabubuhay pa. Kagaya ng pagpapapili ni Joshua sa kanyang mga kasamahan. Sabi ni Joshua, kung akala ninyo masama na maglingkod sa Diyos, ngayon pumili kayo kung sino ang paglilingkuran ninyo. So sa buhay natin, mga kapatid, marami tayong mga pinagpipilian. Huwag na muna natin pag-usapan yung mga material na bagay, kundi pag-usapan natin yung eternal na buhay. Dalawa po kasi ang eternal na buhay. Eternal na walang hanggang kasiyahan, kagalakan at kapayapaan, at walang hanggang pagdurusa. Mga kapatid, tayo ay mamimili, mga kapatid, kung ano ang at kung sino ang paglilingkuran natin. Kasi ang lugar papunta sa pagkapahamak, madali lang piliin yan dahil wala kang gagawin. Wala kang gagawing pagsunod, wala kang gagawing pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Pero ang lugar na walang hanggang kasiyahan at kapayapaan, buhay na walang hanggan, meron niya tayong gagawin para makamit ang bagay na ito. Mga kapatid, kasi kapag ang tao hindi maglingkod sa Diyos, automatic ang lugar na kanyang pupuntahan, impyerno. Dahil ang tanging paraan lamang para tayo, lahat ng mga tao ay mapunta doon sa buhay na walang hanggan, maglingkod tayo sa Panginoon, yakapin natin at tanggapin natin ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya
Kung ating pipiliin ang paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, meron tayong bibitawan, meron tayong iiwan, meron tayong pakakawalan para makapaglingkod tayo sa atin pong Panginoong Hesukristo. Sabi ko nga kanina mga kapatid na ang buhay natin o habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, punong-puno tayo ng mga pagpipilian. Paggising mo pa lang kaninang o ngayon, paggising mo pa lang pagka umaga, diyan nagsisimula ang mga pagpapasya. Dahil ang buhay ng tao punong-puno ito ng mga pagpapasya. Depende nga lang kung ano ang ating mga pinagpapasyahan. Kaya paggising mo pa lang sa umaga, mga kapatid, amen, punong-puno na yan ng pagpapasya. Kung mananalangin ka o hindi. Kung susunod ka sa Diyos o hindi, mga kapatid. Hanggang sa lumubog ang araw, punong-puno tayo ng mga pagpapasya. Ang bakante lamang na hindi tayo nagpapasya ay sa tuwing tayo ay tulog. Pero habang tayo ay gising, buhay, punong-puno tayo ng pagpapasya. Kagaya ngayon, mga kapatid, punong-puno tayo ng pagpapasya. Kung papatayin mo ang radyo o hindi. Kung makikinig ka o hindi, mga kapatid. Ang Diyos ibinigay sa atin ang pagpapasya. Mga kapatid, nilikha tayo ng Panginoon na perpekto. Lahat ng pangangailangan natin pre-provide ng Panginoon. Lahat ng kailangan natin, mga kapatid, bago pa likhain ang tao, nilikha na ng Diyos o ilikha ng Diyos yung pangangailangan ng tao. So, lahat provided ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ibinigay sa atin ang mga pagpapasya. Mga kapatid, kung tayo ba ay maglilingkod sa Diyos o hindi tayo maglilingkod. Kung tayo ba ay susunod o hindi tayo susunod sa ating Panginoong Hesukristo. Joshua chapter 24, pakinggan natin ang verse 20 hanggang 24. Mayroon tayong matututunan sa bagay na ito. Kung inyong pabayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawang kayo ng kasamaan at lilipuling kayo pagkatapos na kanyang nagawang kayo ng mabuti. At sinabi ng bayan kay Josue, hindi, kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. At sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y mga saksi laban sa inyong sarili na inyong pinili sa inyo ang Panginoon upang paglingkuran siya. At sinabi nila, kami ay mga saksi. Ngayon nga'y alisin ninyo, sabi niya, ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at ikiling ninyo ang inyong puso sa Panginoon na Diyos ng Israel. At sinabi ng bayan kay Josue, ang Panginoon nating Diyos ay aming paglilingkuran at ang kanyang tinig ay aming didinggin. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang sabi na ni Josue sa bayan, pinili nyo maglingkod sa Diyos. Ngayon, talikuran nyo ang mga Diyos-Diyosan. Kasi ang kaagaw talaga ng Diyos sa panahon na ito, mga kapatid, o sa panahon ng nila Josue sa Old Testament, ang kaagaw talaga ng Diyos ay ang mga Diyos-Diyosan. Masyado kasing tinatangkilik ng mga Israelita yung mga Diyos-Diyosan na hindi naman talaga yon ang dapat paglingkuran. Napupot kasi ang Diyos kapag meron siyang kaagaw sa tao. Kaya ngayon, hindi man literal, mga kapatid, na meron tayong Diyos-Diyosan marahil sa buhay o sa ating pong bahay. Pero isa na po yan, mga kapatid, yung Diyos-Diyosan na mga larawang inanyuan, mga imahe na sinasamba ngayon ng mga tao. Hanggang ngayon pala, ina-apply pa yan
ng mga tao. Noon pa man talaga, existing na yan, na gumagawa ng mga inukit ng kabiasnan ng katalinuhan ng tao. Mga imahe, mga ribulto. Yun po yun mga kapatid, na isa sa kinapupuutan ng Diyos na ginagawa ng tao. Ang gumagawa ng imahe tapos sinasamba nila. Dahil ang sabi doon sa Biblia mga kapatid, sa New Testament, mas sinamba nila yung nilikha kaysa lumikha. Kaya ang tao, kung pagmamasdan natin pagdating dyan sa mga klaseng Diyos-Diyosan, parang wala sa tamang katinuan ang isang tao. Imagine, gagawa ka ng imahe tapos sasambahin mo. Ikaw rin lang naman ang gumawa niyan, mga kapatid. So, hindi marapat yun sa paningin ng Panginoon. At kahit mga kapatid, ang sarili natin nagiging Diyos-Diyusan natin, sapagkat anumang bagay na nagiging kaagaw ng Diyos, kahit anuman yan, basta't nagiging kaagaw ng Diyos sa buhay mo, ang tingin ng Diyos dyan ay Diyos-Diyosan. Kaya kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon, alisin natin ang mga bagay na yan at tayo'y maglingkod sa Panginoon sa katotohanan at sa Espiritu, mga kapatid. Amen. Kaya nais ng Panginoon sa atin na kung meron man tayong dapat piliin, walang iba kundi maglingkod sa Panginoon kumpara doon sa mga ginawa ng mga tao para sambahin. Mga kapatid, naglipa na po ngayon yan. Gagawa ng imahe, ibebenta tapos sasambahin. Gagawa ng imahe, gagawa ng larawan, tapos ibinebenta sa mga bahay-bahay. So, hindi po ako nangungutya dahil meron po kasi akong nakitang ganyan, mga kapatid, na ginawa nila, pinaganda nila, binihisan, binalot sa plastic, tapos inilalako. Diyos-Diyosan, inilalako. Tapos yung tao na bumibili noon, sinasamba nila yon. So, kung tatalinuhan lang natin ang ating mga kaisipan, hindi maganda talagang tingnan at hindi mabuting tingnan. Kaya kung gagamitin natin ang ating nag-iisang pagpapasya, gamitin natin ito ng mayroong katalinuhan, mga kapatid. Praise God. Matthew chapter 6 verse 24, pakinggan natin. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. We cannot serve two masters at the same time. Hindi natin kayang paglingkuran ang dalawang Panginoon ng sabay-sabay. At hindi natin magagawa na magtapat sa dalawang pinaglilingkuran. Hindi po, mga kapatid. Dahil dito ipinapakita ng Panginoon na magagawa lang natin maging tapat hindi sa dalawa, kundi sa isa lang. Hindi tayo makapaglilingkod ng maayos sa dalawa, kundi dapat sa isa lang. Dahil ang sabi ng Panginoon, iibigin mo ang isa at pawawalang halagang isa. Ganun po yun, mga kapatid. Noon, literal na Diyos-Diyosan ang kaagaw ng Diyos sa mga tao. Noon, literal na Diyos-Diyosan. Ngayon, hindi na po. Hindi lang literal na Diyos-Diyosan, kundi maging kayamanan, nagiging kaagaw na rin ng Diyos sa mga tao. Hindi lang po ngayon Diyos-Diyosan ang kaagaw ng Diyos, pati po kayamanan nagiging kaagaw na ng Diyos sa tao. Bakit? Dahil ang tao po, masyado na silang nakafocus sa mga material na bagay,
kumpara sa mga makadiyos na bagay. Masyado silang nakafocus, masyado silang naglalaan ng oras, panahon at atensyon sa mga material na bagay kumpara, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, mag-invite ka sa mga tao na dumalo sa church, tapos may mangako ka ng parang ganito, attend kayo sa church, paglabas nyo, pakatapos ng gawain, pakatapos ng service, may tig-1 kilo o may tig-1 sako kayong bigas, o kaya may tig 1,000 kayo bawat isa. Naku mga kapatid, dudumugi ng mga tao ang simbahan, mga kapatid. Pero kapag ka nag-invite ka na wala kang may pangako, di ko alam kung papansinin ka. Siguro ko sa 10 mong invited, siguro isa lang dyan ang tutugon na wala kang ipinangako na kahit anong material. Kaya nga sa church, amen, dito sa church, hindi kami nangangako ng material na bagay sa tao. Na hindi kami nagsasabi na attend ka sa church dahil may pera doon, may material doon, may groceries doon. Attend ka sa church kasi pag may bagyo, bago ang yero ng bahay mo o ang bagong dingding ng bahay mo. Attend ka sa church dahil malaki ang impluwensya namin sa lipunan. Hindi po namin ipinangangako yan sa mga tao. Ang ipinangangako namin sa mga tao, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Dahil yun lamang po ang meron kami na pwede naming ipangako sa mga tao. Na kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesukristo at susunod ka sa kanyang mga utos, hindi ako ang magpapahala sa iyo, kundi si Jesus mismo na tinanggap mo. Kaya hindi po kami nangangako ng groceries, pera, material na bagay o anuman yan na napapakinabangan o mapapakinabangan ng mga tao sa mundong ito. Hindi po kami nangangako niyan. Kapalit ng inyong attendance sa church, hindi po. Sapagkat, mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, purely spiritual ito, mga kapatid. Wala po itong halong anuman o hidden agenda, mga kapatid, kundi ito po ay purely spiritual things, mga kapatid, sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Ang nagiging kaagaw ngayon ng Diyos sa tao ay ang kayamanan. Kaya nga ang tao, pagdating sa kayamanan, mga kapatid, amen, nagkakaroon ng iba-iba ng kaisipan pagdating sa kayamanan. Pagdating sa pera, ang magkakaibigan, mga kapatid, hindi na nagiging magkaibigan. Dahil sa pera, dahil sa pag-ibig, dahil sa pag-ibig sa pera, dahil sa pag-ibig sa salapi, mga kapatid, magkakamag-anak ay nag-aaway, hindi nagkakasundo-sundo. Kaya ang kayamanan, material na bagay, pera, kapag inibig natin yan higit sa Diyos, yan din ang magpapahamak sa atin palayo sa Diyos. Pero kapag ibigin natin ang Diyos higit sa lahat ng material na bagay sa mundong ito, mga kapatid, amen, buhay na walang hanggan ang ipinangako ng Diyos para sa atin, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. We cannot serve two masters at the same time. Kaya mamimili tayo ng isa. Hindi natin pwedeng piliin, hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos and at the same time, mga kapatid, ay ang Diyos-Diyosan at kayamanan. Deuteronomy 30 verse 14 to 15. Mag-jump tayo, Brother Rimar, sa 19. Pakinggan natin, mga kapatid. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso upang iyong magawa. Tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, at ang kamatayan at ang kasamaan. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay
upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Amen. So sabi ng Panginoon, narito, ang salita ay malapit sa iyo. Kagaya ngayon mga kapatid, malapit ang salita ng Diyos sa atin dahil napapakinggan natin o kaya napapanood natin. Ang sabi ng Panginoon, inilalagay ko sa harap mo yung buhay at kabutihan, kamatayan at kasamaan. Kumbaga, inilalatag ng Diyos sa mga tao. Habang tayo ay nakikinig sa ganitong pangangaral, inilalatag ng Diyos ang buhay at kabutihan, ang kamatayan at ang kasamaan. Ganun pa man, pagdating sa verse 19, sabi ng Panginoon, inilalagay ko sa harap mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya ano ang payo ng Panginoon? Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. So ang Diyos mismo, nagbibigay siya ng suggestion. Piliin mo ang buhay para mabuhay ka. Mga kapatid, sa pakikinig mo ng salita ng Diyos ngayon, piliin mo ang matuto kaysa mamiloso po. Dahil kailangan mong matuto dahil marami ka pang dapat matutunan. Mga kapatid, kaya nga sa pakikinig natin ng salita ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid, alam ng Diyos na nasasaktan ng damdamin natin. Pero piliin mo ang matuto, hindi yung mamiloso po. Piliin mo ang buhay, huwag yung kamatayan. Piliin mo ang mabuti, huwag ang kasamaan. Mga kapatid, kasi dalawa lamang po ang pwedeng pagpilian ng mga tao. Kung hindi kabutihan, kasamaan. Kung hindi buhay, kamatayan. Tayo po ang mamimili. Kaya nga, mga kapatid, ibinigay ng Diyos sa atin ang pagpapasya. Dahil kung ano ang pasya natin, yun din ang mangyayari sa atin. Mga kapatid, amen. Yun ang nais ng Panginoon, na sa ating pagpapasya, kumbaga, maniguro tayo. Kailangan, kung meron man tayong gagawing pagpapasya, siguraduhin natin na yun ay ikabubuti natin. Kasi kapag hindi yan, hindi tayo naniguro, mga kapatid, hindi natin pinag-isipan, baka yun pa ang ikapahamak natin. Tandaan natin, we only live once, mga kapatid. And we only have one chance, mga kapatid, para mamili. Isa lang ang buhay mo para gamitin mo, mga kapatid, sa kasamaan. Tandaan mo, isa lang ang buhay mo. Isa lang ang buhay natin. At masyadong maikli ang buhay para gamitin sa kasamaan. Mga kapatid, isa lang ang buhay natin, kaya isa lang ang pagkakataon natin. Kaya yung isang pagkakataon na yan, gamitin natin sa pagpapasya na ikabubuti natin. Galatia 6:7, pakinggan natin ang sinasabi. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Your decision today will determine your tomorrow. Kung ano ang decision natin ngayon, yun din ang magdidetermina kung ano ang magiging kinabukasan natin bukas. Kung ano ang magiging kahihinatnan natin para bukas. Kung ano ang nangyari sa iyo ngayon, malaki po ang kinalaman ng pagpapasya mo kahapon. Mga kapatid, kung ano ang nangyayari ngayon sa katawan mo, malaki po ang kinalaman ng iyong mga ginawa noong nakaraan. Yung pagpapasya mo kahapon. Kaya, mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong padaya. Ang Diyos hindi siya nagbibiro. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din
ang aanihin niya. Mga kapatid, kung ano ang ginagawa mo ngayon, mabisyo ka ngayon, aanihin mo yan pagdating ng panahon. Hindi naman pwede na naliligo ka sa mga bisyo ngayon tapos malusog ang katawan mo sa darating na panahon. Wala pong ganun, mga kapatid. Yun ngang talagang nag-aalaga ng mabuti sa katawan, nagkakasakit pa. How much more yung hindi nag-aalaga. Ganon din, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, yung mga Kristiyano, mga kapatid, ay parang mahirap pang maligtas. How much more yung hindi na naglilingkod, mga kapatid. Kaya nga, itong pagpapasya natin ngayon, malaki ang kinalaman nito kung ano ang magiging tayo bukas. Tandaan natin, ang buhay na wala hanggan, wala po kahapon. Nandyan po yan sa hinaharap. Kaya dapat yung pagpapasya natin na gagawin ngayon, isipin natin yung hinaharap. Huwag lang natin isipin kung ano ang nararanasan natin o nararamdaman natin ngayon habang tayo'y nagpapasya, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Hindi pwedeng mamunga ng mais ang palay. Hindi naman pwede na hindi ka naglilingkod sa Diyos tapos may buhay na wala hanggan ka. Hindi naman pwede na sumasamba ka sa Diyos-Diyosan tapos tunay na Diyos ang kumbaga tunay na Diyos ang sasama sa iyo. Hindi naman pwede yun. Kailangan piliin natin yung mabubuting bagay. Una na dyan, ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, at ang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman, sa laman mag-aani ng kasiraan. Ang maghahasik naman ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, mga kapatid, may buhay na walang hanggan, may walang hanggang kaparusahan. Tayo ang mamimili kung saan natin gustong pumunta. Kung ano ang desisyon mo ngayon, malaki ang kinalaman yan sa kung ano ka magiging bukas. Amen. At kung ano ang naranasan mo ngayon, malaki po ang kinalaman yan ng desisyon mo kahapon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya pag pinili mo maglingkod sa Diyos ngayon, mga kapatid, ang Biblia mismo ang nagsasabi, ang Panginoong Jesucristo, pupunta ako doon at ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, Amen, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang Biblia po ay punong-puno ng instruction, guidance, kung paano ang tao magtamo ng buhay na walang hanggan. Punong-puno rin ang Biblia ng mga paalala kapag ang tao po ay hindi maglingkod sa Diyos at piliin ang sumuway sa utos ng Diyos. Punong-puno po ng paalala ang Biblia. Kaya nga, dahil ang Biblia punong-puno siya ng instruction, ibinigay sa atin ng Diyos ang mga pagpapasya kung ano talaga ang pipiliin natin, dahil tayo rin talaga ang mamimili kung saan natin gustong pumunta. Ang Diyos lang ang magdadala sa iyo kung saan mo gustong pumunta. Kapag gusto mo ng langit, ngayon, piliin mo yung mga bagay na makalangit. Dahil kung ang mga ginagawa mo ngayon ay mga makamundong bagay, huwag kang umasa ng langit. Kapag piliin naman natin, kung ang ginagawa naman natin ngayon ay mga bagay na makalangit, doon ka umasa ng langit. Tama po, mga kapatid. Kaya nga, wag tayong umasa ng isang bagay kung salungat naman yun sa ginagawa natin, mga kapatid. Amen. Kasi kung ano ang ginagawa mo ngayon, yun ang magsasabi kung ano ang magiging ikaw
bukas, mga kapatid. Kaya sa mga kapatid natin at sa mga kababayan natin, sa mga giliw nating taga-subaybay, mga kapatid, amen, pag-isipan nating mabuti yung mga desisyon na gagawin natin. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Lucas 10:42, pakinggan natin. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Kung mayroon man tayong dapat piliin, ay yung bahagi na hindi maaalis sa atin. Yung mga material na bagay, maaalis sa atin yun. Dahil pag namatay ang tao, hindi mo yun madadala doon sa buhay, sa kabilang buhay. Pero kapag ang paglilingkod sa Diyos ang piliin natin, hindi yun maaalis sa atin. Dahil ang kapakinabangan ng paglilingkod sa Diyos at pagsunod sa Diyos, walang iba kundi buhay na walang hanggan. Mga kapatid, amen. Marahil hindi mo maranasan ang karangyaan sa mundong ito. Marahil hindi mo maranasan, amen, ang kayamanan sa mundong ito. Pero kapatid, amen, ang buhay natin ay hindi lamang po dito sa mundo. Meron pa pong buhay sa hinaharap. Meron pa pong buhay sa kabila. Kaya yun ang dapat nating paghandaan. Dahil ang buhay natin dito sa mundo, pansamantala lamang. Ang buhay natin dito sa mundo ay may hangganan. Mga kapatid, may limitasyon ang buhay natin dito sa mundo. Pero yung buhay sa kabila, pagkatapos ng kamatayan natin dito sa mundo, walang hanggan po yun. At kapag nandoon ka na, wala na pong balikan yan. Pag namatay ang tao, mga kapatid, tapos na po ang pagkakataon na ibinibigay sa kanya ng Panginoon. Pero hanggat buhay ka pa, amen, praise God, may pagkakataon ka pa para magpasya ng mabuti, para piliin ang maglingkod sa Panginoon kaysa piliin ang sumunod sa sarili nating kalooban. Kagaya ni Maria, pinili niya ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Ang tao kasi ngayon baliktad. Mas pinipili ng tao ang mga bagay na pansamantala kaysa mga bagay na pangwalang hanggan, pang-eternal. Mga kapatid, ang mga karakter sa Biblia na nag-alay ng buhay para sa Panginoon, pinili talaga nila yon kahit alam nilang ikapapahamak nila. Ang mahalaga, nakita nila na yon ang kailangan gawin sapagkat naglilingkod sila sa Panginoon. Joshua chapter 24 verse 15, pakinggan po natin. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amorheyo na ang lupain nila ay inyong tinahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, sabi ni Joshua, kung akala ninyo mali maglingkod, pero ako at ang sangbahayan ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Mga kapatid, kaya yun ang piliin natin. Kung hindi man ang iba maglingkod, ang mahalaga naglilingkod ka. Kung hindi man ang iba sumusunod, ang mahalaga sumusunod ka. Kung hindi man ang iba nagtatapat, ang mahalaga nagtatapat ka. Kung hindi man ang iba nagpapatuloy na maglingkod, ang mahalaga nagpapatuloy ka. Mga kapatid, dahil ang bawat isa sa atin, ang kaligtasan po, mga kapatid at mga kaibigan, hindi po yan, mga kapatid, by group. Ang kaligtasan hindi po by family. Ang kaligtasan ay hindi po by group, kundi ang kaligtasan po ay individual. Hanggat alam mo na ikaw ay sumusunod sa Diyos, kahit marami ka nang nakikita na hindi nagpapatuloy, ang mahalaga nagpapatuloy ka, ang mahalaga sumusunod ka, ang mahalaga naglilingkod ka. Isang bagay na dapat nating tandaan, amen, sa ating pagpapasya o bago tayo magpasya. Piliin natin ang mabuti, huwag ang kasamaan. Piliin natin ang buhay, huwag ang kamatayan. Piliin natin ang matuto, mga kapatid, huwag ang mamiluso po. Amen. Kailangan mong matutunan, kailangan mong matuto
dahil marami ka pang dapat matutunan. Kailangan nating matuto dahil marami pa tayong dapat matutunan. Dahil ang salita ng Panginoon, hindi po ito nagbibiro. Ang Panginoong Hesus mismo, hindi siya nagbibiro. Totoo siya sa kanyang mga salita. Kaya marapat lamang na maging seryoso tayo sa ating pong mga pagpapasya. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Nawa piliin natin ang mabuti, huwag ang kasamaan. Piliin natin ang buhay, huwag ang kamatayan. At piliin natin ang maglingkod sa tunay na Diyos, huwag ang mga Diyos-Diyosan. Huwag lang ang kayamanan. Maraming salamat po mga kapatid. Tayo ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos sa programang ito mga kapatid. Let us pray. Praise God. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa napakagandang pagtatalakay na ito tungkol sa aming pong mga pagpapasya. Na kung meron man kaming dapat gawin una sa lahat ay ang magpasya na maglingkod sa iyo, tanggapin at yakapin ang katotohanang nagmumula sa iyo galing mula sa banal na kasulatan. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang amin pong mga taga-subaybay, mga tagapakinig at tagapanood. Hipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon, na marahil sila po ay nasasaktan sa ganitong pangangaral. Pero Panginoon, sa ganito lamang na paraan mo kami kinakausap, Panginoon, sapagkat ang tao hanggat hindi nasasaktan, hindi nakakapag-isip. Panginoong Hesus, mangusap ka po sa bawat isa na maramdaman nila ang iyong pag-ibig, hindi ang galit. Salamat, Panginoon. Ito pang aming samat dalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. Salamat po sa walang sawang pakikinig at panonood sa atin pong programa. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Salamat din po sa atin pong technical side, Paring Box, DJ Box, salamat po sa inyo. At sa atin pong mga Bible readers, Brother Raymar, Brother Aljon. Amen. Muli po, ako pong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog. Amen. Sa pangalan po ng atin pong Pastor, Pastor Andy Rosare, huwag po nating kakalimutan, lagi po nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Salamat po sa lahat ng mga nanood, sa lahat po ng mga nakinig. Hindi ko man po kayo maisa-isa ngayon sapagkat ang oras po natin ay limitado na. Maraming salamat po. God bless everyone.